At ito po yung ating mga pambagting. Yan po yung pambagting natin. At ito naman yung ating pulyar. Ito po yung pulyar natin na gagamitin natin sa kamatis. 30-10-10. Magandang umaga mga kadede, welcome na naman po kayo sa aking panibagong vlog. At ngayong umaga andito tayo sa pinaka-rest house ni Sir Apostola. At dito tayo nakatambay dahil natin yung traktora na magtatraktura sa ating tataniman ng kamatis. Diya sa baba, doon po sila magtatraktura. At yun, makikita nyo naman yun dahil yung nilinis ko yun isang araw na tatanim niya natin ng kamatis. At siyempre nakaprepare na rin po yung ating mga pamoste. Tapos na nga manguha. Natapos ko na rin panguha kahapon. At ngayon, hintay-hintay lang po natin yung magtatraktura para siyempre may guide natin mamaya. At yung pakikita ko sa inyo kung paano nila tatrakturahin yung ating tataniman. At yan, medyo gumanda nga yung panahon nakisama at ilang araw na hindi na ulan. Kaya yan, nakikita naman natin na mainit na yung panahon at naganda ng kamatis. Dahil pag maulan po mga kadede, yung kamatis natin ay hindi rin naganda dahil ayaw din na niyan ng sobra sa ulan. Kaya gusto niyan iinit o ulan, yung pong paborito ng ating mga pananim na kamatis. Makikita nyo naman ang ganda ng mga tanawin dito. Di po ba ang ganda? Pagising mo sa umaga, yan makikita mo parang nakakawala ng lungkot. Kung may naiisip ko mang kalungkutan, pag nakita mo yung mga view natin, babalik na ulit sa normal, sasaya ka na ulit. Pag tingnan dito, mga kamatayan na ating makikita tulad dito sa baba. Ano? Ang kamatayan na natin pababang yan. Andito naman sa side nito mga kadede, kamatayan pa rin. Yan o, kamatis, pipino, at siyempre yung tanim ng iba, mga sili. Yung pong taas niya yung mga kamatayan yan. At dito maraming binili si Sir na pamulang avocado. Ito raw ay budding. Ito po sa loob ng 5 years to 6 years na mamunga na. At siyempre, bago lahat, pakikita ko rin muna sa inyo yung ating mga pinamiling gamit sa ating tatanim na kamatis. Tara, samahan nyo ko. Pakikita ko po sa inyo. Ito po pinamili namin sa silang, bale tinamaan ng kapamili namin 108k. At ito, kung ilan po naman kami nagmamayari nito, ito po yung 1414 Atlas. Ito po yung aming pang abuno sa kamatis. At yung po naman sa mga pantali, ito po yung kulay puti na pantali naman natin sa kamatis. At ito po yung ating mga pambagting. Yan po yung pambagting natin. At ito naman yung ating pulyar. Ito po yung pulyar natin na gagamitin natin sa kamatis. 30-10-10. At ito po yung ibang tali na ito po narito ang ply nito. 1 ply. Ito po naman 3 ply. At siyempre meron tayo ditong
Indopil. Ito po yung ating Indopil para po kontrasunog. At meron tayong karate. Laki pala ng karate natin nabili. Nagit 700 po itong ganitong karate. Free button pala to. Asan yung karate? Ito pala yung karate, malaki. Kaya pala mahal. At yan po mga pinamili natin ngayon mga kadede. Marami pa po ang kulang diyan. Especially yung plastic natin, ito po yung ating ilalatag sa ating tatrakturahin. Siyempre kailangan pa po na araruhin natin bago natin siya latagan ito. After na matira po ng traktura, kakalmutin pa po natin yan. Tapos palilipasin pa natin ng ilang araw, saka po natin siya paplatan, saka po paplastikan. Ito pa po yung ating ibang taling itim. At ito po yung puti. Siyempre kinumpleto po namin yung tali, kaso yung aming ingredients, yung gamot, kulang pa po dahil wala po tayong mga perfect tayo, yung mga pamputakti pang insektong para hindi kainin ng insekto, wala pa po tayo. At siyempre meron din tayong Yaraleba. Ito po yung calcium para po lumusog yung ating kamatis. Sasamahan po natin siya ng potassium. Ito po yung tinatawag na potassium. Amego planters. Ito po ang palaging magkakasama. Siyempre ito po naman pwedeng ilahok natin sa abono. Dito pwede ilahok natin siya. At ito pwede rin. Kaya lang ginagawa po namin ngayon, ito po binababad na namin sa tubig kasama nito potassium. Potassium, calcium, yan po yung ating ididilig na lamang. At kinakailangan po pag iaabuno nito sa 100 puno, 1,000 puno, kalahating sakong calcium. Ito kahit po material lang ng kaunti ang isa sako sa isang lagay sa isang plastic. Pero po yung ginagawa namin dati, lang po kalahati sako sa isang plastic. Pero ngayon medyo humina ng lupa, kaya ang ginagawa namin ay tiniter na lamang po namin ng kaunti yung isa sako. Yan, at naipakita ko na po sa inyo mga kadede yung ating mga gagamit sa kamatis. At siyempre bababa naman tayo doon sa paltak natin, ating pamoste, para pakita ko po naman sa inyo. At yan, sakay nga tayo kay Mio. So ayun mga kadede, at ngayon nandito na nga tayo sa site na kung saan tayo magtatanim at kinakailangan trakturahin mamaya dahil maganda ngayong panahon. Yan po yung ating tataniman. At nakita nyo naman po ito sa aking vlog, yung tataniman natin ito. Mula po siya dito hanggang dun sa dulong yun. Yun po ang ating tataniman. At sa side naman po ito, sina kay Tony magtatanim. Yan pong may mga damong to. Kaso yung kanila hindi nila nilinis. Pero ang akin po naman, ito makikita nyo naman na malinis siya. Ayoko po nung akin maglalatag ng plastic yung makalat, may mga kahoy. Kaya po yung sa akin, kahit paano ginawa natin ng paraan na matanggal yung malalagong damo. Pero ito pong plastic na to sayang eh, sana magagamit pa, kaso kaya hindi natin ginamit. Kulang din naman sa isang plastic, kaya ang gagawin natin, papalitan na natin siya. At siyempre yung ating mga pamuste na andito, at ito nga yung ating mga pamuste, nakikita nyo naman kung gano'n siya karami. You know, ito yung ating pamuste, at saka yun, at nasa puno ng kawate. At siyempre may natatarpa tayo doong 60 pieces na dadalhin dito. Time check lang po tayo mga kadede. Oras po natin ay alas 9:42 na po ng umaga. At yung umaga, yan, hinihirang na po natin yung
ating malalaking pamoste tulad nyan. Yan, tulad ng mga hinirang natin yan. Yan po mga kadede. Dahil yan po yung ating mga pandulo. Kailangan po mga kadede, matibay talaga yung ating pandulo. Dahil siya po ang nagdadala ng mga gitna. Dahil pag mahuna po yung ating pandulo at nabali, sigurado lahat yan hanggang dulo na po yung mababali. Kaya po kinakailangan malaki yung pandulo natin. At ito, hinihirang ko po. At pagkatapos nating hirangan, atin pong titulusan para maluwang itaktak. So ayan mga kadede, at ngayon nahirang na natin yung iba. Yan. At yun yan yung ating nirang. Yan naman, titilusan natin siya. Kukuha lang po tayo ng pinaka sangkalan. Alright mga kadede, at ngayon magsisimula na nga tayo magtilos ng ating pamoste sa pinakaduluhan. Kaya magawa natin siyang kala. Kaya muna. Maliit ito eh. Na kailangan po natin siya tilusan, dahil pag hindi po natin siya tinilusan, hindi siya babaon. Yan, tulad po nito. Ganito po yung ating gagawin para siya ay madaling pabuo sa lupa. Siyempre dito natin siya ipunin sa lelom, sa lilim, para hindi siya matuyo.
1.0. Kaya kaya pundulo para maiksi ah. Dami ating titilusan mga kadidi. Lahat po yung paltak nating pinanguha, yung pumuste, gaganituhin, titilusan po natin lahat. Okay. Bigat. Yan, at i-update ko na lang po kayo mamaya mga kadidi. Alright mga kadidi, at ngayon napili na nga natin yung ating mga pamposte sa duluhan. At ito nga yung ating mga nahirang. Siyempre hinirang natin yung malalaki at yung matitibay. Tulad nito, malalaki sila at matitibay. Kaya yan po yung ating gagawing palagay dito sa bukana, at siyempre doon sa dulo, pinakadulo. At yan po yung magdadala ng bagting natin. Diyan po natin itatali yung bagting na hihilahin mula doon hanggang dito. At yan, makikita nyo naman mga kadidig kung gano'ng kahaba yung paghihila natin ng pinakatansi niyan hanggang doon. Kaya po kailangan matitibay yung ating pamaltak. Tulad po nito, yan, mga pandulo din po natin yan at pang bukana. Yan, at siyempre pagpapatuloy na po natin ulit yung ating pagtatasya nito. Kaso hindi tayo makikita. Okay, start na tayo mga kadede. Abalat ng damo. Natin to at baka tayo mataga. Siyempre papatas natin siya doon ng ayos. Po nito, lalaki oh. Malalaki na, mahaba pa.
Yabas. Tulad niya nasabi ko po sa inyo mga kadidi, hindi basta-basta lang ang magkamatisan, talagang sakripisyo, napakahirap talaga sa katawan. Pero lahat po naman ng bagay, pag hindi natin paghihirapan, hindi natin yung makakamtan. Kaya kinakailangan maghirap tayo para makakamit din tayo ng ginhawa. At sanay po naman ako sa ganitong trabaho dahil mula pa po nung mag vlogger ako, ito na po yung tinatrabaho ko. Kaya bihasang-bihasa na po ako sa pagbubukid. Buti na nga lang po at natapos na nating panguhanin yung ating pamaltak or pamuste. Napanguha ko po ay bali na sa 740. Yun po yung napanguha kong pamuste. At kasya na po naman yun sa dalawang rolyo. Sigurado po papasok po naman sa dalawang rolyong iyon yung 2,500 puno ng kamatis. Yun po. Yun po ang bilang ng ating mapatanim sa dalawang rolyo. Siyempre bago po tayo makapagtanim, kinakailangan traktura muna natin, tapos po kakalmutin. Pagkakalmot, saka po natin siya aararuhan at babalutan po natin ng plastic. Tapos pag nabalutan po natin siya ng plastic, aararuhan po ulit yung pinakagilid niya para matabunan yung gilid. Pagkatapos po naman matapos na nating araruhan yung gilid, siyempre nalatagan na po natin ng plastic. Maghihintay po tayo kahit na 2 days para yung loob po ng plastic ay maglapat-lapat yung lupa bago natin siya butasan. Pagkatapos po natin siya butasan, lalagyan natin siya ng organic. Yung po parang pinakapataba ng ating magiging kamatis sa unang tanim po natin. Ngayon, gagawin po natin sa organic na yon, i-mix po natin siya sa lupa. Pagkatapos po noon, mga 5 days, pag hindi uulan, bago po tayo tumanim. At siyempre, pag hindi po mula sa 5 days na yon, kinakailangan basain natin siya para makapagtanim po tayo ng kamatis. Dahil pag yun po itinanim natin na hindi binasa, mangyayari po sa ating pinakapula or tanim na kamatis, mamamatay dahil mainit po yung singaw ng organic. Kaya po sa lahat ng mga magtatanim dyan, subaybayan lang po nyo yung aking magiging video ito at malalaman po ninyo kung paano ang proseso ng pagtatanim ng kamatis. Pakikita ko rin po sa inyo kung paano mag-abono, kung paano tayo mag-apply ng abono, mag-apply ng calcium, at siyempre ganun din sa ating pag-spray. At sana po may matutunan kayo pagkatapos natin gawin yung pagbubukid, yung pagtatanim ng kamatis. Sana po sa mga mahilig dyan magtanim na gustong matutong pagtatanim, panurin na lang po ninyo. Pero sa ngayon po, ito pa lang po yung ating piniprepare, yung pag-aayos ng ating pamaltak. Ang purpose po nito, kaya nilalagyan natin ng paltak para po yung mga sanga ng kamatis ay hindi mabali
At yung bunga hindi lumapat sa lupa, dahil pag ang kamatis po natin nalapat sa lupa, yung bunga niya nabubulok. At saka isa po, mas maganda yung may paltak at may tatali natin para may protection din siya sa hangin, para hindi po matira agad siya ng bagyo, dahil nakatali po sila dito, kaya hindi agad basta matitira. Kung matira man yung kanyang bulaklak, sigurado na bubulaklak pa ulit sila. Hindi tulad ng walang paltak, pag natira ng hangin, makakalog yung puno, mamamatay sila. Kaya yan po yung kagalingan ng may paltak at tali. Kaya po lamang sakripisyo nga yung pangunguha natin ng pamoste. Puhunan po natin buhay. Nasa hukay na yung ating paa, dahil yung pinangunan ko po talagang napakatarik. Pag nahulog po tayo, sigurado walang kabuhay-buhay. Kaya kailangan po doblehin ang pag-ingat. Ang ginagawa po namin dati, kami na po yung nagpupula. Nabili po kami ng pitmos, tray, at saka yung buto. Kami po yung nagpupula. Siyempre pag nagpupula po tayo, na-applyan po namin ng malatayom para hindi siya kainin ng guyam. Pero ngayon, para po mas madali, nabili na lang po kami ng pula na, para pagdating dito basta na lang po siya tatanim. Ito po naman paltak na ito, bago natin siya ipaltak, pag yung may tanim na ating plastic, pag naitanim na po natin yung kamatis. Dahil ang pagpapaltak po nito, may bilang po, kailangan 3-4 na puno ang pagitan. 3-4, 3-4, yung po magiging pagitan niya. Kaya po hindi tayo pwedeng magpaltak pag wala pang tanim. Kaya lang po ito tinatasan ko na agad, para pagdating po ng ating punla at ayos na yung ating taniman, hindi na po sabay-sabay yung trabaho. Siyempre pagkatanim natin, pwede na po tayo agad magpaltak, apply na po natin siya ng paltak. And then pagkatapos po magpaltak, pagkatanim natin ng kamatis, siyempre palilipasin pa po ilang araw bago natin siya apply ng fertilizer. At pagkatapos ng lagyan natin fertilizer, pwede na rin po tayong maglagay ng paltak at saka yung pinaka-PC nya na pagtatalian natin ng kamatis.
Yan. At marami pa rin po tayong titilusan. Kaya update ko na lang po kayo mamaya mga kadidi pag natapos ko na tong tilusan. At syempre maya uuwi na rin tayo at medyo tanghali na rin nga. Kaya update ko na lang po kayo mamaya mga kadidi. Alright, sa wakas mga kadidi, at ngayon natapos na nga nating tilusan yung ating pamuste. At yan, nakatambak na sila dyan. At sigurado kukulangin pa yan, kaya pipili tayo ng malaki-laki doon sa ating ibang pamusting yon. At siyempre doon hihirang pa rin tayo ng malaki na pandulo at ang simula. Yan, at maraming salamat mga kadidi, at nakabutya yung sa dulo ng aking video. At gusto ko lang pong pasalamatan na suporta sa Team Kapanalig, dalong kita sa YouTube channel, sa ito ng mga subscriber natin dyan. Ganon din po sa ating OFW at lalong gits, hindi po nag-escape ng mga ads sa silent viewers po natin. At siyempre, ganon din po sa sponsor ng Team Kapanalig, sa masulok ng mundo ka naroon. Sana palagi po kayo mag-ingat. God bless you po. Bye bye.